Punta ko. Spiderman! 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 Spiderman anjing! Spiderman! Anjay! Oscar! Ano ba yan? Ano bang kalokohan niyang ginawa mo sa sarili mo? Mga G, alam ko na madali lang makakuha ng isang babaeng may syota o may asawa na. Matter of fact, yan ang isa sa pinakamadaling bumigay dahil nga malulungkot at batong-bato na yan sa mga mister nila. Okay? Dahil nga, of course, validated na yan, wala nang mystery, tapos nakayuko pa yung asawa nila sa kanila, ang tingin nila dito ay beta male simp. Okay? Napakaraming dahilan na kaya nawawalan ng gana o nawawalan ng respeto itong mga babae na ito, kaya ang nagiging resulta niyan ay madali talaga silang bumigay. Pero G, ito ang issue dyan, o sabihin nating ish dyan, okay? Itong mga babae na ito ay may mga asawang beta male simp. Okay? Ibig sabihin, mga emosyonal at mga malulungkot din na lalaki ang mga yan. Kaya mag-ingat kayo. Oo nga't madaling makuha yung mga babae na iyan dahil malulungkot sila sa mga asawa nila dahil nga validated, tas nakakommit o nakasubmit yung mga asawa nila. Pero G, yung asawa niyan ay napaka-emosyonal at malungkot. Ibig sabihin, sa oras na kunin mo yung baby love nila o yung tanging nagpapasaya sa buhay nila, G, gagawa yan ng isang bagay na paniguradong hindi mo magugustuhan o hindi mo may isip na kayang gawin ng isang tao para lang sa babae niya. Ganyan kabaliw ang mga mister, ganyan kabaliw ang mga boyfriend dahil nga kaya sila kumuha ng girlfriend o kaya sila nag-commit sa mga asawa nila o kaya sila nagpakasal ay dahil nga itong mga ito ay mga emosyonal, okay? Madaling bumigay, okay? Kaya nga sila na in love eh. Kaya nga sila nagpakasal, kaya nga sila nag-commit. Ibig sabihin, emosyon nila palagi ang gumagana. Matter of fact, hindi nila mapigilan yung emosyon na yon. Kaya nauwi sila sa commitment sa mga babae. Nasa totoo lang, mga G, pwede mo namang kunin lahat ng mga bagay na gusto mong makuha sa isang babae nang hindi mo binibigyan ito ng relasyon o hindi ka nagkukumit at lalo lang hindi ka nagkakasal sa kanya. Pero dahil nga itong mga ito ay mga walang alam sa female nature at game and also at the same time mga emotional nga kasi sila at hindi mga masasaya sa buhay nila. Then ngayon, anong nangyari? Nung time na may nakilala silang babaeng gustong-gusto nila, nilak na kaagad nila nang hindi man lang sila nag-iisip na balang araw mas tataas pa ang value nila o marami pa silang may kilala mga babae dito sa mundo dahil may 4 na bilyon na babae dito sa mundo, di ba? So hindi nila iniisip yan. Ang gusto lang nila sa mga moment na iyon ay magkaroon ng isang babae na palagi nilang magagalaw at palagi nilang kasama kapag malungkot sila sa buhay nila. Matter of fact, karamihan sa mga mister at mga boyfriend ay mga empleyado pa rin hanggang ngayon. Hindi ko naman sa minamaliit sila, pero isipin niyo yun, inuna mo pang mag-asawa kesa magkaroon ng isang trabaho na kung saan ay wala kang amo o sabihin natin mas mailalabas mo, makukuha mo yung tunay mong potensyal. O, diba? Hindi nag-iisip, walang logic, puro emosyon. Okay? Kaya sa oras na malaman niya na may ginagawa kang hindi maganda sa buhay niya, dahil yan ang buhay niya, yung misis niya na yan, then yun talaga ang gagawin niya sa iyo. Katulad ng ginawa niya kay Oscar. Oscar naman. Ba't ka naman nag-Spiderman dyan, di ba? Spiderman na ang costume niya ay yung saplot lang niya sa ibaba, di ba? Si Oscar talaga, nag-show pa. Kaya yung mga tao, tuwan-tuwa naman, di ba? Nagpapalakpakan pa ang masaklap lang dun. Nung nahuli na siya ng taong bayan, kinuyog na siya. Bagay na hindi ko gusto dahil di ko alam kung anong pakialam nila doon sa issue na yon. Kumbaga, personal na issue yung mag-asawa, hindi mo alam kung anong tunay na rason, di ba? Kung bakit nangyari yun, tapos nakialam sila. Yan ang taong bayan, alam niyo naman, mga epal yang mga yan, mabilis manghusga, samantalang sila rin naman mismo ay may kanya-kanyang mga kasalanan. Pero basta't may magagawa sila, na sabihin natin mailalabas nila yung lungkot nila o yung boredom nila, o sabihin natin basta may mapagtitripan sila, o sabihin natin kahit paano yung magpapasaya sa kanila, kahit na mali na, gagawin pa rin nila yan. Kaya mag-ingat kayo, dahil maraming ipokrito at ang mga mister at mga boyfriend na ito ay mga beta male. Kaya alam ko na madaling makuha ang mga misis at mga girlfriend. Yan talaga, madalas mag-cheat yung mga yan dahil nga sa sitwasyon o relasyon na mayroon sila sa mga lalaki nila. Okay?
Alam kong madaling kunin yung mga yan, pero G, napaka-risky. Okay? Ang daming option dyan, maraming babaeng walang sabit dyan, maraming babae na hindi delikado dyan, na walang magwawalang Betamel. Huwag mo nang ipilit yung sarili mo sa ganyan. Okay? Huwag mo nang i-take yung risk. Okay? Napakaraming ibang babae. Pero maniwala kayo sa akin, kesa magbati kayo ng itlog, okay? Magbati ng itlog, shout out YouTube. Kaysa magbati kayo ng itlog, okay, sa kusina, okay, kaysa magbati kayo ng itlog sa kusina, sa totoo lang, mas madali pang makuha yung mga yan, yung mga misis at mga girlfriend na yan, okay? Pero yun nga, G, yung risk ay napakataas. Samantalang pagkatapos naman may mangyari sa inyo, tapos na yun. Isipin mo, hindi siya ganun ka-worth it, okay? Pero madali talaga sila makuha at palagi kong ilalaban yan sa inyo, palagi kong sasabihin yan sa inyo, kahit na umalma pa yung iba dahil yan ang totoo. Kung ayaw nila maniwala, nandyan lahat ng mga video ko, nandyan lahat ng mga viral na video sa internet, nandyan lahat ng mga complaints sa Raffy Tulfo in action, i-check nila. Okay, nasa sa kanila na yan. Pero again, yung mga yan ay delikado. Okay, wag niyong gagawin. Kahit na napaka-posible na talagang nangyayari ito, still, umiwas kayo sa mga ganyang klaseng babae. Dahil nga lalo na yung mga kasal. Dahil hindi ka lang basta pwede makasuhan. Kung naaktuhan ka na may ginagawa kayong kababalaghan sa kama ng misis niya, G, pwede ka niyang tapusin. Okay? Pwede niyang gawin sa'yo yung isang bagay na of course, hindi maganda. Okay? Baka ma-miss ka ng mama mo. Okay? Sabihin natin, baka biglang mamiss ka ng papa mo, 'di ba? Pag nangyari 'yon, o ng parents mo, o ng pamilya, mga mahal mo sa buhay, kapag ginawa mo 'yang bagay na 'yan. At yung mga Betamel simp na 'yan, proud pa sila na sila ng ganyan, no? Kayo makagawa sila ng makapagpatahimik sila ng ganyang klaseng lalaki. Dahil para sa kanila, achievement 'yan. Dahil nga sa oras na makita nila yung ganyang klaseng lalaki, o malaman nila na yung misis nila ay may ganyang lalaki, yung insecurity na mayroon sila sa katawan nila ay talagang tataas. So kung magagawa niyang mawala ka o may magawa siyang hindi maganda sa'yo, kahit paano nakakaramdam siya ng superiority doon. Okay? Dahil nga naramdaman niya na at least na ganun kita kahit ginanon mo ako. Pero sa totoo lang, ang talo dyan ay mister, dahil yung lalaki na ito, after ng pangyayari na ito, mag-move on lang siya. Pero yung mister, nakita niyo naman kung anong ginawa sa asawa niya. At sigurado ko na hindi lang isang beses siguro, well, sa paniniwala ko, ang tingin ko ay malamang hindi lang isang beses nangyari yan. Okay? Pero kung isang beses lang nangyari sa kanila, story yan and land. Pero kung sa tingin ko, matagal nang ginagawa yan dyan sa babae na yan. Isipin mo, kahit bugbugin mo pa yan, ano pang gawin mo dyan sa lalaki na yan, kung sabihin nating may nagawa naman siyang ganyan sa misis mo, panalo pa rin siya. Diba? Kaya, again, wag kayo mag-asawa. Okay? Actually, itong sinasabi ko na to, itong part na to, ay para to dun sa mister. Kasi isipin nyo, nag-asawa ka, minahal mo, pinakasalan mo, ininvesan mo, pinagsilbihan mo, di ba? Ginawa mo lahat ng mga magagawa mo para mapasaya mo siya at respetuhin at mahalin ka niya, tapos ganyan lang pala gagawin niya sa iyo, di ba? Marriage is stupid, di ba? Dahil nga, again, ang mga babae ay hindi sila loyal. Paiba-iba ang emosyon nila. At again, pag nakuha na nila yung validation o yung marriage o yung relationship o yung commitment mo, doon na mag-uumpisa itong babae na ito na mawalan ng gana sa'yo at tumingin na sa iba para sa validation naman ng ibang lalaki, which is actually si Oscar. Okay? Si Oscar na nanalo ng Oscar sa kanyang performance, 'di ba? Nagmala ala Spider-Man si Oscar, 'di ba? Siya ang nakagawa ng bagay na of course hindi natin gusto dahil of course gaya ng sinabi ko kanina, kawawa naman yung lalaki dito, pero wala ginusto niya yan kasi pasok siya ng pasok sa isang relasyon na hindi niya pa alam o isang bagay na hindi niya pa alam. Wala siyang alam sa female nature, wala siyang alam sa game, tapos sinota niya at pinakasalam pa, di ba? Di ba? Ang tanga. So yun yung bagay na na nakakalungkot dito at nakakatawa dito sa bagay na ito. Well, di ko pinagtatawanan yung mister, pero hindi niya makukuha yung respeto ko. Kahit nakawawa pa siya dito. Siya yung kawawa dito talaga. Pero hindi niya makukuha yung respeto ko kasi nga ang tanga niya. Diba? Imbis na sana unahin niya muna na alamin ng mga babae at mag-aral muna ng game. Ang ginawa niya is yung inuna niya yung emosyon niya. Kasi nga malungkot siya. Walang purpose in life. Hindi focus ang self-improvement. Walang pakialam sa tunay niyang potensyal. Kung maaabot niya ba ito o hindi. Basta ang gusto lang niya,
magkasawa, magkamisis, magkaroon ng kasama sa kama, di ba? Kaso, ang babae nga ay emotional. So, pag dumating ang time na bato na yan, o validated na yan, at di mo na nagagawang engage yung emotions niya sa relasyon ninyo, maghahanap at maghahanap talaga ng iba yan. Okay? Kahit na ano pang storya ang palabasin ng iba, maniwala kayo sa akin, kapag ka nag-commit ka sa babae, lalo na pag nagpakasal ka sa babae at na-validate mo na siya, diyan na mag-uumpisa na tumingin yan sa iba o mawalan niya ng gana sa iyo kasi nga ang tingin niya sa iyo, kaya ka nag-commit sa kanya, ay dahil mababang uri ng lalaki ka. Kumbaga, hindi mo kayang kumuha ng ibang babae, o sabihin natin madali kang makuha, o sabihin natin ganun siya kataas sa'yo. Kaya willing kang ibigay sa kanya pati kalayaan mo para lang sa bagay na makukuha mo sa kanya. Na bagay na makukuha mo naman sana kahit wala yun. At alam ng babae yun. Bibigay naman siya sa'yo eh. Gagawin niya naman yung gusto mo eh. Kahit walang commitment. At mas gusto niyang hinahabol niya yun kaysa binibigay mo kaagad. Kasi nga parang yan eh. Parang basketball, parang liga, diba? Isipin mo, kakaumpisa pa lang ng laro. Binigay mo na kaagad yung trophy. So hindi nag-enjoy yung babae doon sa laro. Nakuha niya na kaagad yung reward. So, paano niya papahalagaan yun? Paano siya gaganahan doon? Tapos na yung game. Nag-validate ka na. Nakipagrelasyon ka na. Pinakasalan mo na siya. Sa inyong dalawa, ang tunay na may kailangan yan ay yung babae. Kasi nga yung babae, habang tumatagal, bumabagsak ang value niya. So, kailangan niya talagang mag-settle down. Kailangan niya ng relationship. Kailangan niya ng security. Kailangan niya ng commitment. Pero ikaw bilang lalaki, tumataas ang value mo. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan yan. Dahil nga habang tumatagal, gumaganda buhay mo, gumagawapo ka, dumadaan pera mo, so tumataas yung value mo. Babae naman tumatanda at pumapangit habang tumatagal, which is actually ng asset niya, o sabihin natin yun nga yung pang-akit niya eh. Pang-attract niya sa mga tao o sa lalaki. So kung bumaba na yung dalawa na yun, then of course, babagsak ang ang dating market value niya. Habang ikaw naman, habang tumataas yung yung pagkalalaki mo, o yung buhay mo, yung pagkatao mo, tumataas yung yung mga bagay na mayroon kay look, status, money, at yung game mo, yung personality mo, of course, tumataas naman yung value mo. Magkabaliktad kayo. So, sa inyong dalawa, ang tunay na may kailangan ng marriage ay siya. So, sa moment na hingiin mo yun sa kanya o ibigay mo yun sa kanya, sumasubmit ka na dun. Kahit na siya pa yung umuo dun sa relationship niya o dun sa kasal na offer mo sa kanya, sumasubmit ka doon, lalo na kung luluhod ka para lang mag-propose, di ba? Para lang pumayag siya. So, sumasubmit ka doon, bababa at bababa talaga ang tingin niya sa iyo. Matter of fact, pansin niyo mga artista o mga kilalang tao, habang mag-shota pa lang sila, kahit paano okay pa sila. Pero pag nagpakasal na, ano nangyayari? Naghihiwalay na. Okay? Kasi nga doon pa lang sa pagiging mag-shota nila, validated na, tapos ni-level up mo pa sa pagpapakasal, then lalo nang na-validate, lalo nang nawala ng gana. Tapos maghahanap ngayon niya ng ibang lalaki na makukuha niya ulit yung validation. Ganyan lang ang babae. Alam ko, iniisip nyo na totoo ang true love. Pero maniwala kayo sa akin, ang tanga mo kung naniniwala ka doon. Dahil ang true love ay hindi totoo. Kitang-kita na, walang forever. Huwag kayong magpakaulol dyan. Okay? Kaya nga like kung sinasabi sa inyo na i-date nyo lang. Okay? Huwag na kayong makipagrelasyon. Huwag kayong ma-in-love. Kasi nga, pabago-bagong emosyon ng babae at nag-i-exist ang salitang hypergamy. Ibig sabihin, pag may dumating na mas mataas ang value sa iyo at dinidiskartehan siya nito, malaki ang tsansa na may gawin talaga siyang kababalaghan sa iyo. Again, walang babaeng loyal, walang sabihin nating marriage na naglalast, okay? Kung maglast man yan, yun ay dahil sabihin natin kasi matanda na sila. Wala nang option yung babae, kaya hindi na siya aalis, kahit na bato na siya. Ang masama niyan, yung babae, kapag nag-stay siya sa ganyang klaseng relationship, kadalasan yan, yung relationship ninyo ay parang nagiging buhay impyerno. Kasi nga, ayaw niya eh. Nagtitiis na lang siya kasi wala siya mapupuntahan. Wala nang magseseryoso sa kanyang iba, wala nang siya makuhang mas okay sa'yo. Pero, since patay na yung emosyon niya, then kaya siya magiging ganyan, magiging bastos, hindi ka na pagbibigyan sa kama, hindi na mag-aayos, pabayaan yung sarili niya, kasi nga wala na siyang gana. Bagay na actually, kasalanan mo rin naman, kasi ikaw yung leader. Kumbaga, hindi sana siya magkakaganyan kung ginagawa mo sana yung tama. Okay, pero yun nga, gaya nga sabi ko, may nagtatagal, kaya ako iba, sabihin, ba't yung iba, tumatagal sila, ba't yung mga tito at tita ko, yung mga magulang ko, nagtagal sila. Well, ewan ko, nagbubulag-bulagan ka, pero alam mo na nag-aaway sila. Alam mo na may issue sila. Yung pa isa, ayoko ng away. Regular daw ang away sa, sa kasal o sa mga magsyota. So, kung normal yan, bakit ko naman gugusto yung pumasok sa isang relasyon na may ganyan? Diba? Pero yun nga, nag-i-stay lang ang babae sa isang relasyon kapag wala na siyang choice. Okay, dahil matanda na siya at wala nang other option,
na alam niya na malilipatan siya na mas okay sa iyo o seryoso sa kanya. Pero sigurado, marami pa rin gustong gumalaw sa kanya o may mangyari sa kanilang dalawa dahil babae pa rin yan. Pero yung magsiseryoso, dyan na siya tagilid, kaya kadalasan nag-i-stay ang mga yan. Pero hindi yan nag-i-stay dahil masaya pa siya o mahal niya pa yung lalaki o dahil gusto niyang tuparin yung pangako niya, kundi nag-i-stay lang siya kasi wala na siyang choice. Okay? Sa totoo lang, yung marriage na yan ay outdated concept na hindi na applicable sa panahon ngayon, lalo na't social media era na. Alam kong iba sa inyo, ayaw pa rin magbago, ayaw pa rin baguhin yung sistema dahil ganyan ang tao eh. Ayaw ng pagbabago. Alam kong ganyan ang nasa utak nyo, pero maniwala kayo sa akin, someday may intindihan nyo rin ang sinasabi ko at ang masaklam niyan, yung iba sa inyo, matututo sila ng dahil sa nangyari na ito sa kanila. At sa mga matatalinong nakikinig sa akin, matuto sana kayo habang sinasabi ko, habang hindi pa nangyari ito sa inyo. Kumbaga, gawin nyo o pilitin nyo na maiwasan ito kaysa hanapan nyo pa ng cure kapag nangyari na dahil hindi mo alam kung ano mga pwedeng mangyari. Baka yung mangyari pa, isang bagay na napakabigat na pwedeng sumira ng buhay mo. Okay? Napakaraming babae dyan, huwag nyo madaliin. Someday, you can settle down. Okay? Pwede ka mag-settle down. Pero kapag ka ikaw na yung best option niya, o sabihin natin sawa ka na talaga sa dating, o may edad ka na, o sabihin natin naabot mo na yung tunay mong potensyal. Hindi ngayon na ganyan ka pa, dahil nga pag mababa pa ang value mo at nakilala siya na mas mataas ang value sa iyo, tapos marunong ito sa game at female nature, yari ka panigurado kay Oscar! Ang Diyos sa mga yan, walang religion sa mga yan. Kapag ayaw na nila o ang sinasabi ng emosyon nila ay palitan ka na, o magpagalaw siya sa iba, gagawin niya iyan. Dahil kung totoong kinukonsider ng mga babae ang Diyos at ang religion nila, makukuha mo yan ng hindi pa siya nagagalaw ng iba. Ibig sabihin, virgin pa siya. So, the fact na hindi mo siya nakuha ng virgin o karamihan sa mga babae ngayon na hindi na ganyan, which is actually kadayaan dahil dapat ibibigay lang nila yan sa lalaking magpapakasal sila o sabihin natin magiging asawa niya dahil yan ang utos ng Diyos, di ba? Pero dahil nga ganito na ang society natin ngayon at tinuturuan sila ng feminism na magpalipat-lipat sa iba't ibang lalaki o magpagalaw sa hindi mo asawa o sabihin nating gawin yung premarital ex kahit na hindi ka pakasal dahil nga dyan sa pangungonsinti ng society, of course, nagiging ganito na ang mga babae ngayon, okay? Wala siyang pakialam kahit gaano mo siya kamahal o kung ano ang ginawa mo sa kanya. Kapag ayaw na niya sa iyo at mayroon na siyang gustong iba, wala siyang pakialam sa iyo, sa Diyos, sa religion o kung mapupunta man siya sa impyerno. Basta ang importante sa kanya ay yung nararamdaman niya. Hindi naman dahil masamang tao sila, kundi ganyan lang sila talaga. Nang dahil nga, kasi nga of course, sila ay mga emotional na nilalang. Okay? Kung saan sila nakakaramdam ng emosyon o kanino sila may feelings, doon sila. Asawa ka man niya o hindi, magagalit man ang Diyos o ang buong mundo, wala pa rin siyang pakialam. Lalo na kung Diyos lang ang usapan. Kasi isipin mo, ng mga moment na yun sa Sogo, diba, nung kasama nito ni Mrs. yung lalaki niya, si Oscar, nagtatago siya sa mga tao, ayaw niya makita siya ng mga tao, pero wala siyang pakialam kahit napapanood siya ng Diyos. O diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga yan, magpapagalaw yan sa mga lalaki na hindi nila asawa kahit na yung pa ang sabi ng religion nila na wag gawin yung bagay na iyon. Gagawin nila yan. So kung yung babae mo ay isang Kristiyano o isang Katoliko, tapos hindi na siya virgin bago pa ikasal sa ikasal sa iyo, which is actually dapat sa iyo yun kasi ikaw nagpakasal sa kanya, di ba? Yun yung reward mo di ba? Yun yung para sa iyo. So kung ginawa niya yung bagay na iyan, then ibig sabihin wala siyang takot sa Diyos. Mag-ingat ka. Red flag yan. Diba? Red flag yan kung hindi na siya virgin bago ipakasal sa'yo. Kaya sabi ko sa inyo, karamihan sa mga babae ngayon ay red flag na. Pero of course, kung marunong ka ng game at female nature, mapapayuko o mapapasunod mo pa rin sa'yo yan, magagawa mo pa rin magstay sa'yo, basta alam mo kung anong gagawin. Pero again, red flag pa rin. So kung wala kang alam, tapos red flag yan, yari ka. Diba? Which is actually, yun yung nangyari dito ngayon sa mister niya. O ginawa ni Oscar kay mister. Diba? So, mag-ingat kayo sa mga kababaihan yan. Gusto sabing masama sila, pero sobrang brutal na talaga ng game ngayon. Wala silang pakialam sa kasal, wala silang pakialam sa religion, wala silang pakialam sa iyo, at wala silang pakialam sa Diyos, at lalo nang wala silang pakialam kung ano ang mangyayari sa buhay nila. Ganyang ka-strong ang emosyon ng babae. Kapag gumana yan, o naramdaman nila yan, kahit anong bagay gagawin nila, basta para lang dun sa nararamdaman nila na yun, kahit na yung bagay na iyon
ay masama na. Okay? So, instead na unahin ng babae, o makipagrelasyon, o magpakasal, makipag-date na lang kasi kayo. Nandyan lahat ng game ko. Magagawa niyo yung mga bagay na yan na gusto ninyong gawin sa babae kahit na hindi kayo magkarelasyon o hindi kayo kasal. Maniwala kayo sa akin, magtatagal din siya sa inyo. Kasi nga patuloy niyang habulin yung validation at patuloy kayong may mystery and magpapatuloy na mataas ang pagtingin niya sa'yo. Kasi nga, of course, people want what they cannot have. Okay? So, since hindi kanya makuha, of course, ikaw palagi ang pagnanasahan niya. Hindi yung mister niya, hindi yung boyfriend niya, kasi nga yung mga yun ay nakuha na niya. Okay, again, mag-focus sa grind and purpose, abutin ang tunay na potensyal, self-improve tayo, yun ang priority, self-improvement, okay? And also, laging tandaan na safe X is the best X. Enjoy, stay!